Hello mga savings! Welcome for another video. Ang didiscuss pala natin in this video is about GPay. So, bagong-bago to sa Pilipinas. So, napakagandang addition to pagdating sa mga payment platform or e-wallet na existing na sample Maya and GCash. So, intended no video na to para i-explain yung about sa GP, yung sa mga safe ba ang GP, if yung mga nalilito kung ano nga ba tong GP na to. This video is for you. So, explainer to. Pinoy ka, dapat mong malaman to. So, start na tayo. So, ang GPay mainly, hindi mo na kailangan ng cash or card para siyang wallet na talaga, pero tokenized, kumbaga nasa cellphone mo na, nasa iPad mo or watch, kung basta available yung NFC. So, and then isang tap lang, bayad ka na, pero safe ba talaga ang Google Pay? Yun yung i-discuss natin more on in this video. Lalagyan ko rin ng honest review sa end kung para sa akin safe ba to o hindi. And then, ano ang Google Pay? Para sa mga nalilito, ito yung simplest explanation yan. So, digital wallet ginawa ng Google. So, napakagandang, yung iba sinasabi game changer, yung iba rin sinasabi hindi. Pero, maganda kasi dito is nasa ecosystem siya ng Google. So, maraming pwedeng, maraming pwedeng ma-add-ons, maraming pwedeng ma-add na feature lalo na in the future kasi nga nasa ecosystem siya ng Google. So, parang GCash and PayMaya pero design siya para sa tap and pay sa mga store. So, two-way tong tap and pay na to. Una, yung itatap dapat NFC device. And then, yung ipipay naman dapat NFC terminal din. Kung halimbawa, meron kang NFC device pero yung terminal is hindi NFC, so hindi mo siya magagamit. And then, depende sa adaptation to ng mga merchant, mga stores. Kung hindi ka nung mag-a-adapt yung mga stores ng NFC device, so hindi mo rin to magagamit. So, nakadepende pa yung future. Uncertain pa. Although maraming may gusto nito, uncertain pa. Depende sa device na gagamitin ng mga merchant or ng mga store. So, ito nga yung ecosystem ng Google. Sinama ko lang to kasi ngayon Google Chrome, YouTube, Google Play, Google Search, AdSense, dyan tayo nakikinabang. And then Google Pay, and then of course Google yung Android, ang maker ng Android is Google. So for now, Android device pa lang ang pwede, pero sa ibang country meron na ata siya pwedeng gamitin sa iPhone. But for now, sa Pilipinas, alam naman natin hati yung user ng Android and iPhone. But yun nga, 70% ng Pilipino is Android ang gamit, 30% is iPhone or iOS. So, hati yan eh. So, parang politics siyang Android and Apple user. But for now, panalo yung Android kasi magagamit na nila yung Apple Pay. But meron rin naman sariling payment ang Apple, which is marerelease ata next year. So, ito, Google Pay. And then, dalawa yung na-release kahapon, Google Wallet and Google Play. So, ito yung kaya siya sinabing wallet, para siyang physical wallet, which is may picture din ako mamaya dyan. And then yung Google Pay naman is payment service siya, payment service. Kumbaga, lahat ng documents or lahat ng card mo, lahat ng info mo naka-install dito. And then, ang simplest term nito para medyo madali maintindihan. Kumbaga sa sending ng money sa mga banks, mga ka-savings, siya yung InstaPay at PesoNet. Pero of course, Google siya. So, maraming way yung pagta-transfer niya, pagpe-payment. Pero, doon ko lang siya muna sinample para madali maintindihan. And then yun, ano ba yung mga magagawa mo pa dito sa Google Wallet? Ang dami ko nakikita mga videos and then post sa mga groups. Ina-add nila lahat ng mga information nila. So, safe. Kaya yun, discuss ko yan later in this video. So, ito yung mga pwede nyong i-add sa wallet nyo. So, identification, access, loyalty card, transit, gift card, napakadami yan. Meron pang card key, health, and boarding pass. So, ito yan. So, ano nga ba tong Google Wallet na to? So, ito siya in physical. Ito lang, kinunan ko lang yan ngayon. So, wallet. So, ano ba laman ng wallet? Mga cards. And then, ito, yung prestige, nasa loyalty yan. Pasok yan dito sa loyalty cards. And then, of course, money, which is lahat yan is na tokenized, nilagay sa wallet, and then pwede mo siya
kumbaga mapambayad, mapang-transfer, mapang-send gamit ng Google Pay. I think yun yung pinaka, lahat yan hindi mo na kailangan dalhin. Basta meron ka nitong Google Play as long as yung merchant is may Google Pay NFC device or terminal din. Yun nga, kung walang terminal, hindi mo rin magagamit lahat yan. So, kailangan mo pa rin dalhin lahat yan. Pero napakadaling convenient niyan. Na lahat ng yan, kahit hindi mo nadalhin, basta okay na yung Google Pay. Pero, yun nga, tulad na sinabi ko, nakadepende pa rin sa merchant or sa pagbabayaran mo. And then, ano pa yung mga device na pwede sa Google Play? Android, tablet, and then smartwatch. So, ako mga ka-savings, ano talaga ako, Apple user. Pero still, meron tayong Google phone. Tapos makikita nyo dito, your device doesn't support kasi medyo luma na yung device natin, yung Android phone pala natin. So, yun pala. So, dapat NFC kasi siya. So, kung hindi NFC supported yung phone mo, yan yung lalabas. Magagamit mo pa rin yung wallet, pero hindi mo magagamit sa pang-tap. So, pero yung isang phone natin na Samsung is may NFC siya. So, yun. Pwede ko siya magamit. So, tap-tap. So, yun. Ito, for now, itong tatlong device pa lang. So, kahit hindi ka na magdala nito, yan, basta meron kanyang tatlong device na yan. Kahit ano pang model, basta may NFC, safe ka na. Pwede mo na magamit si GPay. And then, yun nga, ito siya, tungkol sa Google Play, physical wallet, GPay, kumbaga siya yung medium between wallet, yung container ng G-Wallet ng Google, and then GPay, siya yung medium, and then ito yung terminal na may NFC. Kung wala NFC, may NFC to, wala to, hindi mo yung magagamit. Nonsense lang yan. Mag-cash card ka na lang. Dalhin mo na lang to lahat. Yun, tapos saan pwede siya gamitin? Grocery, fast food mall, convenience store, online, in-app payment, anywhere na may NFC tap machine. So, yun. Ilang beses ko sinabi yun kasi kahit gano'n nila i-hype or i-promote yan, kung hindi mag-a-adapt yung mga merchant store, mga mall, hindi ko nakikita na kumbaga magiging duplicate app lang to sa phone mo. Pero napakagandang ma-maximize nito kasi nakita mo naman yung ang daming add-ons na pwedeng ilagay. So, pros niya, mabilis, safe nga kasi meron mga safety feature, mabilis din, tap and go, no need to bring wallet, work even offline. Pero tong offline, kumbaga, ilang try lang ata. And then, later on, dapat mag-online ka rin para ma-update yung payment. And then, cons niya, kailangan ng NFC phone na, yun nga, Android, not every store support tap to pay. So, yun. But, for sure, in the future, maybe hindi pa ngayon, in the future. Kasi ngayon, kapag ako, normally, puro card talaga ang payment ko. Malaki rin yung bill ko monthly sa card, pero sad to say talaga dito sa Pilipinas, hindi talaga lahat ng store, yung mga malalaki lang talaga. Yung mga maliliit na store, yung ibang store, kahit na malaki, hindi sila tumatanggap ng card. So, sa mga ganun situation, wallet pa rin. Kasi card, yung iba nga hindi rin tumatanggap ng card, cash lang talaga. So, siguro kung nasa busy area ka na more on ganito talaga or kaya may pupuntahan ka na more on tap to pay, yeah, ITL to. And then personal advice lang if ever, kasi yun nga, ang dami ko nakikitang group, ina-add nila yung lahat ng credential na meron sila sa app kasi yan nga yung bago, magandang gawin yun, makikita mo lahat, mamomonitor mo lahat. Pero yun lang advice ko, don't input all your credential in one app or one wallet kasi kahit yun nga, nilagay ko rin ito, walang hack-proof na system or device. So, lahat ng device, kahit sabihin safe, kumbaga may fingerprint, ma-hack pa rin at ma-hack yan. So, ang pagiging problema dyan, kung naka-input yung lahat ng card detail nyo sa isang device, once na ma-compromise yung app na yun, although kasi dito pala kumbaga sa GP, kapag nagbabayad ka, hindi yung card number yung binibigay niya. Kumbaga nagge-generate siya ng code. Kumbaga in exchange doon sa personal data mo. Pero ang problema kasi dito, kapag na-hack yung mismong app, yung wallet,
puwede nilang makuha lahat ng detail mo. So, yun lang. So, maganda siya in some way. Pero ako personally kasi hindi lahat. Sample ako, dalawa yung phone ko na iPhone. So, hati yung mga online banks ko, pati mga card ko sa dalawang yun. Para in case na mawala yung isa or kumbaga ma-hack or manakaw or something, kumbaga kalahati lang yung kumbaga iba-backtrack ko or iche-check ko, ipapa-block ko. Unlike kung lahat nakalagay sa isa, medyo ano siya, matrabaho. So yun lang mga ka-saving. So salamat sa panonood mga ka-saving. Please like, comment, and subscribe. So magandang addition to mga ka-savings. But yun nga, let's see in the future kung makaka-adapt yung Pilipinas talaga dito or magiging hype lang siya in the start. So thank you.